Si Ramon ay isang simpleng tao na namuhay sa pamamagitan ng marangal na trabaho. Sa loob ng maraming taon, naging sentro ng kanyang buhay ang araw-araw na pagsusumikap. Hindi siya nangangarap ng malaking yaman o mataas na posisyon. Ang mahalaga sa kanya ay ang tuloy-tuloy na kita na makakatulong sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang kanyang katapatan at kasipagan ay kilala ng mga taong nakakakilala sa kanya, ngunit para sa kanya, ang lahat ng iyon ay normal lamang na tungkulin. Ang kanyang buhay ay umiikot sa parehong gawain sa loob ng mahabang panahon. Sa kabila ng paulit-ulit na araw, hindi siya nawalan ng gana. Para kay Ramon, ang trabaho ay hindi lamang paraan para kumita, kundi responsibilidad na dapat gampanan ng buong puso. Kahit minsan ay hindi siya nagreklamo sa hirap o pagod. Naniniwala siya na ang tiyaga ay may kapalit kahit hindi agad makita. Sa isang karaniwang araw, may isang pangyayaring nagbago sa kanyang tahimik na buhay. May isang matandang lalaki na matagal na niyang napapansin. Ang anyo ng matanda ay malinaw na bakas ng matinding kahirapan. Ang katawan nito ay mahina, ang lakad ay mabagal, at ang mga mata ay puno ng pagod at gutom. Hindi ito bago sa paningin ni Ramon, ngunit sa araw na iyon ay mas ramdam niya ang bigat ng kalagayan ng matanda. Nakaramdam si Ramon ng matinding awa. Hindi ito simpleng pakiramdam lamang, kundi isang malalim na pagnanais na tumulong. Alam niya ang mga patakaran sa kanyang pinagtatrabahuhan. Mahigpit ang mga ito at walang puwang para sa awa o konsiderasyon. Ngunit sa sandaling iyon, mas nanaig ang konsensya niya kaysa sa takot sa kaparusahan. Ginawa ni Ramon ang kanyang pinaniniwalaang tama. Hindi niya inisip ang posibleng maging kapalit ng kanyang ginawa. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagtulong sa isang taong nagugutom kaysa sa pagsunod sa isang patakaran na walang malasakit sa kapwa. Ang desisyong iyon ay ginawa niya ng tahimik at walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, ang kanyang ginawa ay napansin. Ang kilos na iyon, na para sa kanya ay simpleng kabutihan, ay itinuturing na malaking kasalanan sa mata ng pamunuan. Hindi binigyan ng halaga ang kanyang mahabang taon ng serbisyo. Hindi rin isinaalang-alang ang kanyang katapatan at dedikasyon. Ang isang pagkilos ng awa ay sapat na upang burahin ang lahat ng kanyang nagawa sa nakaraan. Sa isang iglap, nawala kay Ramon ang kanyang trabaho. Ang pagkawala ay biglaan at mabigat. 12 taon ng pagsusumikap ang tila nabura na parang walang kabuluhan. Wala siyang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Wala ring puwang para sa paliwanag. Tinanggap niya ang nangyari ng tahimik, dala ang bigat ng pagkabigo sa kanyang puso. Ang kanyang pag-uwi ay puno ng pag-aalala. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kinabukasan. Ang kanyang isip ay puno ng tanong tungkol sa kung paano niya muling bubuin ang kanyang buhay. Ang takot ay unti-unting pumasok sa kanyang isipan, ngunit kasabay nito ay may kakaibang kapayapaan. Sa kabila ng lahat, hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa. Sa gabing iyon, hindi naging madali ang kanyang pag-idlip. Ang kanyang isipan ay patuloy na bumabalik sa nangyari. Iniisip niya ang kanyang pamilya at ang mga responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Alam niyang mahirap ang mga susunod na araw, ngunit pinili niyang manatiling matatag. Para kay Ramon, ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang seguridad. Pagsapit ng susunod na araw, gumising si Ramon ng maaga. Sanay ang kanyang katawan sa ganitong oras. Kahit wala na siyang trabaho, hindi nawala ang kanyang disiplina. May balak siyang maghanap ng panibagong pagkakakitaan at magsimulang muli mula sa simula. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalakad palayo, may isang bagay na agad nakakuha ng kanyang pansin. May mga sasakyang hindi pangkaraniwan sa kanyang paligid. Ang kanilang anyo ay malinaw na nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ang presensya ng mga ito ay lubhang kakaiba at hindi akma sa karaniwang tanawin na kanyang nakasanayan. Napuno ng pagtataka si Ramon. Hindi niya maunawaan kung bakit naroon ang mga sasakyang iyon at kung ano ang pakay ng mga taong sakay nito. Ang kanyang puso ay bahagyang kumabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pangyayari. Maya-maya, napagtanto niya na ang mga taong iyon ay may pakay sa kanya. Ang kanilang pagdating ay hindi aksidente. May hinahanap sila at siya ang sentro ng kanilang pagpunta. Lalong nadagdagan ang kanyang pagtataka, ngunit nanatili siyang kalmado. Mula sa isa sa mga sasakyan, may isang matandang lalaki na lumabas. Ang itsura nito ay malayo sa imaheng nakita niya noong nakaraang araw.
Ang anyo nito ay puno ng dignidad at kumpiyansa. Ang kilos ay mabagal ngunit matatag. Sa unang tingin pa lamang, may kakaibang pamilyaridad na agad niyang naramdaman. Unti-unting nagbalik sa kanyang alaala ang mukha ng matandang tinulungan niya. Ang mga mata, ang tindig, at ang presensya ay hindi niya makakalimutan. Sa sandaling iyon, malinaw na malinaw sa kanya ang katotohanan. Ang taong minsang humingi ng tulong sa kanya ay hindi pala isang karaniwang pulubi. Habang nakatayo si Ramon, unti-unti niyang naramdaman na ang kanyang buhay ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago. Ang mga pangyayari ay tila magkakaugnay sa paraang hindi niya inaasahan. Ang kabutihang ginawa niya nang walang hinihintay na kapalit ay nagsisimulang magbunga sa paraang hindi niya kailanman naisip. Hindi pa niya alam ang buong dahilan ng pagdating ng mga sasakyang iyon. Hindi rin niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa mga susunod na sandali. Ngunit malinaw sa kanyang isipan na ang araw na iyon ay hindi magiging katulad ng mga nauna. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatiling nakatayo si Ramon ng may tahimik na tapang. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Ang kapalaran, na minsang tila malupit sa kanya, ay biglang nagpakita ng kakaibang anyo. At doon nagsimula ang kwento ng isang kabutihang nagbago ng isang buhay. Habang nakatayo si Ramon, unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan ang bigat ng sitwasyon. Ang biglaang paglitaw ng mga mamahaling sasakyan at ang presensya ng matandang lalaki ay tila hindi lamang isang pagkakataon. May malinaw na layunin ang kanilang pagdating, at iyon ay may kaugnayan sa isang desisyong ginawa niya nang walang pag-aatubili noong nakaraang araw. Ang matandang lalaki ay hindi na ang imahe ng kahinaan at gutom na kanyang natulungan. Ang tindig nito ay nagpapakita ng lakas at otoridad. Ang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa, tila sanay sa pagharap sa mahahalagang bagay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ramon na ang kabutihang ginawa niya ay tumama sa isang buhay na may mas malalim na kwento kaysa sa kanyang inaakala. Hindi agad nagsalita ang sinuman. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit hindi nakakatakot. Sa halip, ito ay puno ng paghihintay. Ang mga taong kasama ng matanda ay malinaw na nirerespeto ito. Ang kanilang kilos ay maingat at maayos, na para bang may sinusunod na mahigpit na kaayusan. Sa loob ni Ramon, nagsimulang magsalpukan ang iba't ibang emosyon. May pagkalito, may kaba, at may bahagyang pag-asa. Hindi niya alam kung bakit siya ang hinahanap ng mga taong ito. Isa lamang siyang karaniwang manggagawa na kakawala lang sa trabaho. Wala siyang kayamanan, wala siyang impluwensya, at wala siyang kapangyarihan. Ngunit habang patuloy siyang nagmamasid, unti-unti niyang naalala ang anyo ng matandang lalaki noong una niya itong nakita. Ang mga mata nito noon ay puno ng pagod, ngunit may kakaibang talas. Ang mga kamay nito ay nanginginig, ngunit may bakas ng disiplina. Ang mga detalye na iyon ay hindi niya pinansin noon, ngunit ngayon ay nagkakaroon ng kahulugan. Ang matandang lalaki ay hindi pala basta-basta. Ang kanyang kahirapan noon ay isang tabing lamang sa isang mas malaking katotohanan. At si Ramon, sa kanyang simpleng kabutihan, ay naging bahagi ng kwentong iyon nang hindi niya namamalayan. Habang lumilipas ang mga sandali, mas lalong naramdaman ni Ramon ang pagbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Ang pagkawala ng trabaho na inakala niyang isang wakas ay tila nagiging simula ng isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang takot sa hindi alam. Ang isip ni Ramon ay bumalik sa mga nagdaang taon ng kanyang buhay. Ang mahabang panahon ng pagsusumikap, ang mga sakripisyo, at ang mga pagkakataong pinili niyang gawin ang tama kahit mahirap. Sa bawat desisyong iyon, hindi niya inisip ang gantimpala. Ang tanging layunin niya ay ang manatiling tapat sa kanyang konsensya. Ngayon, tila sinusubok siya ng kapalaran sa ibang paraan. Ang kabutihang ginawa niya ay bumabalik sa kanya, ngunit hindi pa malinaw kung paano. Hindi niya alam kung ito ba ay magdadala ng biyaya o panibagong pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling kalmado. Ang presensya ng matandang lalaki ay may dalang bigat ng mga taon ng karanasan. Ang kanyang anyo ay nagpapahiwatig ng isang taong maraming pinagdaanan at maraming nalampasan. Ang mga bakas ng hirap na minsang nakita ni Ramon ay hindi tuluyang nawala, bagkus ay naging bahagi ng kanyang katauhan. Unti-unting naging malinaw kay Ramon na ang taong ito ay isang mahalagang tao. Hindi lamang dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa lalim ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pagbabalik ay hindi basta pagpapakita ng kayamanan,
kundi isang tahimik na pagkilala sa isang kabutihang minsang ipinakita sa kanya. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman ni Ramon ang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang pangambang bumabalot sa kanya mula nang mawalan siya ng trabaho ay unti-unting nababawasan. Hindi pa man niya alam ang mangyayari, may tiwala siyang ang lahat ay may dahilan. Ang mga taong kasama ng matanda ay nanatiling tahimik. Ang kanilang presensya ay parang patunay na ang sandaling iyon ay mahalaga. Ang bawat isa ay tila may papel na ginagampanan sa isang planong matagal ng pinag-isipan. Sa isip ni Ramon, unti-unting nabuo ang isang tanong. Paano kung ang lahat ng nangyari ay hindi aksidente? Paano kung ang pagkawala ng kanyang trabaho ay kinakailangan upang humantong siya sa sandaling ito? Ang ideyang iyon ay mahirap tanggapin, ngunit hindi niya ito tuluyang itinaboy. Ang kabutihang loob ay madalas na sinusubok sa mga oras ng kawalan. Si Ramon ay nawalan ng kabuhayan dahil sa isang gawa ng awa. Ngunit ngayon, ang parehong gawa na iyon ay tila nagbubukas ng isang pintuan na dati ay sarado sa kanya. Habang patuloy ang katahimikan, naramdaman ni Ramon ang bigat ng responsibilidad. Ano man ang dahilan ng pagdating ng mga taong ito, alam niyang ang susunod na mga hakbang ay may malaking epekto sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Hindi siya humiling ng tulong. Hindi siya umasa ng kapalit. Ngunit ngayon, naroon siya sa gitna ng isang pangyayaring mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang kanyang pagiging tapat at mabuti ay tila naging susi sa isang pagkakataong hindi niya kailanman inakala. Sa puntong iyon, malinaw kay Ramon na ang kanyang kwento ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang simpleng kabutihan ay maaaring magdulot ng malalim na pagbabago. Ang mga desisyong ginagawa ng tahimik at walang saksi ay may kakayahang baguhin ang takbo ng kapalaran. Ang araw na iyon ay nagmarka ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Ang yugto na puno ng tanong, pag-asa at posibilidad. Hindi pa man niya alam ang buong katotohanan, handa siyang harapin ang anumang darating. At habang nakatayo siya roon, malinaw sa kanyang isipan na ang landas na tatahakin niya mula sa sandaling iyon ay malayo na sa dating buhay na kanyang nakasanayan. Ang kwento ni Ramon ay unti-unti nang lumalalim at ang tunay na dahilan ng pagdating ng matandang lalaki ay malapit nang mabunyag. Unti-unting naging malinaw kay Ramon na ang kanyang buhay ay pumasok na sa isang yugto na hindi niya kailanman inasahan. Ang mga pangyayari ay tila may sariling daloy na hindi niya kayang pigilan. Ang dating pangkaraniwang araw ay napalitan ng isang sandaling puno ng kahulugan at bigat. Ang matandang lalaki ay hindi lamang bumalik upang magpakita ng kaibahan sa kanyang anyo. Ang kanyang presensya ay may dalang layunin. Ang aura nito ay nagpapahiwatig ng isang taong sanay sa paggawa ng mahahalagang desisyon, isang taong ang bawat kilos ay may katapat na bunga. Sa harap ng ganitong katauhan, mas lalong naramdaman ni Ramon ang kanyang pagiging isang simpleng tao. Ngunit sa kabila nito, hindi niya naramdaman ang maliit o mababa. Sa halip, may kakaibang lakas na unti-unting umusbong sa kanyang loob. Ang lakas na iyon ay nagmumula sa kaalaman na wala siyang ginawang mali. Ang kabutihang ipinakita niya ay nagmula sa puso, at anuman ang mangyari, hindi iyon mababawi. Habang lumilipas ang mga sandali, ang mga alaala ng nakaraan ay muling bumalik sa isipan ni Ramon. Naalala niya ang mga pagkakataong pinili niyang unahin ang tama kaysa sa madali. Ang mga sandaling pinili niyang tumulong kahit wala siyang kasiguruhan sa sariling kinabukasan. Ang mga desisyong iyon ang humubog sa kanyang pagkatao. Ang matandang lalaki, sa kanyang katahimikan, ay tila sumasalamin sa mga alaala ring iyon. Ang kanyang pagbabalik ay parang isang salamin ng nakaraan at kasalukuyan. Ang isang taong minsang nasa ibaba ay ngayon ay muling humaharap, dala ang kapangyarihang baguhin ang buhay ng iba. Sa isip ni Ramon, unti-unting nabuo ang ideya na ang pagkakatanggal niya sa trabaho ay hindi isang aksidente. Ang pangyayaring iyon ay tila isang hakbang lamang patungo sa mas malaking pagbabago. Kung nanatili siya sa kanyang dating trabaho, marahil ay hindi niya mararanasan ang sandaling ito. Ang pagkawala ng kanyang kabuhayan ay nagdulot ng sakit at takot, ngunit ngayon ay nagsisimula na itong magkaroon ng ibang kahulugan. Ang sakit ay tila naging puhunan para sa isang pagkakataong mas malaki kaysa sa kanyang dating mundo. Habang patuloy ang katahimikan, naramdaman ni Ramon ang bigat ng desisyong kakaharapin niya. Ano man ang alok o dahilan ng pagdating ng mga taong ito, malinaw na may pagbabago itong dala. At ang pagbabago, gaano man ito kaganda, ay palaging may kasamang panganib.
Hindi niya alam kung anong uri ng buhay ang naghihintay sa kanya. Ang tanging alam niya ay hindi na siya babalik sa dating anyo ng kanyang pamumuhay. Ang mga pangyayari ay nagbukas ng isang pintuan na dati ay hindi niya nakikita, at ang pintuang iyon ay tila nag-aanyaya sa kanya na pumasok. Ang matandang lalaki ay malinaw na may malalim na pag-unawa sa mundo. Ang kanyang mga mata ay puno ng karanasan at karunungan. Ang yaman at kapangyarihan na dala nito ay hindi lamang bunga ng swerte, kundi ng mga desisyong ginawa sa paglipas ng panahon. Sa sandaling iyon, unti-unting naunawaan ni Ramon na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera lamang. Ang dangal, integridad, at kabutihan ay mga bagay na hindi nawawala kahit sa gitna ng kahirapan. At ang mga katangiang iyon ang nagdala sa kanya sa puntong ito. Habang iniisip niya ang kanyang pamilya, lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Ang anumang mangyayari sa susunod ay hindi lamang makakaapekto sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa kanya. Ang ideyang iyon ay nagdulot sa kanya ng halo-halong emosyon. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinili niyang manatiling matatag. Ang kanyang buhay ay maaaring magbago, ngunit ang kanyang prinsipyo ay mananatili. Ano man ang kaharapin niya, dala niya ang aral ng kanyang mga nagdaang taon. Ang mga taong kasama ng matandang lalaki ay patuloy na nanatili sa kanilang pwesto. Ang kanilang katahimikan ay parang kumpirmasyon na ang sandaling ito ay mahalaga. Ang bawat isa ay tila naghihintay ng tamang oras upang kumilos. Sa isip ni Ramon, unti-unting nabuo ang isang malinaw na pananaw. Ang kabutihan ay hindi palaging agad ginagantimpalaan. Minsan, ito ay sinusubok muna sa pamamagitan ng pagkawala at sakit. Ngunit kapag dumating ang tamang panahon, ang gantimpala ay higit pa sa inaasahan. Ang pangyayaring ito ay patunay na ang mundo ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng kabutihan. Hindi palaging sa paraang inaasahan, ngunit laging sa tamang oras. Ang sandaling iyon ay tila isang paalala na ang bawat mabuting gawa ay may kahulugan. Habang patuloy na nakatayo si Ramon, unti-unting nawala ang kanyang takot. Napalitan ito ng isang tahimik na tapang. Ang tapang na nagmumula sa kaalaman na handa siyang harapin ang anumang darating. Ang kanyang buhay ay nasa gitna ng isang malaking pagbabago. Ang dating simpleng manggagawa ay ngayon ay nasa bingit ng isang bagong landas. Ang landas na iyon ay puno ng posibilidad at hamon. Hindi pa man nabubunyag ang buong katotohanan, malinaw kay Ramon na ang sandaling ito ay isang simula. Isang simula ng isang kwento na mas malalim at mas malawak kaysa sa kanyang dating mundo. At sa katahimikan ng sandaling iyon, ang kapalaran ay unti-unting naghahanda upang ipakita ang tunay nitong mukha. Sa paglipas ng mga sandali, unti-unting naramdaman ni Ramon na ang bigat ng mga pangyayari ay nagsisimulang magkaroon ng direksyon. Ang katahimikan na bumabalot sa paligid ay hindi na basta paghihintay lamang, kundi isang paghahanda sa isang pagbabagong matagal nang nakatakda. Ang kanyang buhay, na dati ay umiikot sa payak na gawain at simpleng pangarap, ay tila humihiwalay na sa dati nitong anyo. Ang presensya ng matandang lalaki ay patuloy na nagpaparamdam ng otoridad at lalim. Hindi na ito ang anyong minsang nakita ni Ramon na puno ng panghihina at gutom. Ang pagbabago ay hindi lamang pisikal kundi pati sa enerhiyang dala nito. May malinaw na pahiwatig na ang taong ito ay sanay sa responsibilidad at pamumuno, at ang kanyang pagbabalik ay may kasamang isang mahalagang layunin. Habang pinagmamasdan niya ang matanda, unti-unting nabuo sa isipan ni Ramon ang koneksyon ng lahat ng pangyayari. Ang kanyang pagkakatanggal sa trabaho, ang biglaang paglitaw ng mga sasakyan, at ang pagbabalik ng taong kanyang tinulungan ay tila magkakabit na bahagi ng isang mas malaking plano. Ang ideyang ito ay hindi madaling tanggapin, ngunit mas malinaw na ngayon kaysa dati. Sa loob ni Ramon, may unti-unting pagbabago rin. Ang dating takot at pangamba ay napalitan ng mas malinaw na pag-unawa. Ang pagkawala ng trabaho ay hindi na lamang isang trahedya, kundi isang yugto ng pagsubok. Ang pagsubok na iyon ay tila kinakailangan upang ihanda siya sa isang responsibilidad na higit pa sa kanyang nakasanayang buhay. Ang kanyang mga alaala ng nakaraan ay patuloy na bumabalik. Ang mga taon ng pagtitiyaga, ang mga sakripisyo para sa pamilya, at ang mga sandaling pinili niyang manatiling tapat sa kanyang konsensya. Ang lahat ng iyon ay tila mga aral na unti-unting hinuhubog siya para sa sandaling ito. Ang kanyang karakter ay nahasa sa pamamagitan ng kahirapan at disiplina.
Habang lumalalim ang kanyang pag-iisip, naunawaan ni Ramon na ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon. Ang sukatan ay makikita sa mga desisyong ginagawa kapag walang nakakakita, sa mga pagpiling ginagawa kahit may kapalit na sakit. Ang kabutihang ipinakita niya ay isang patunay ng kanyang pagkatao, at iyon ang dahilan kung bakit siya naroon ngayon. Ang mga taong kasama ng matandang lalaki ay nananatiling tahimik ngunit alerto. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig na ang sandaling ito ay hindi basta pangkaraniwan. Ang bawat kilos ay maingat na para bang may sinusunod na mas malalim na layunin. Ang kanilang katahimikan ay parang pagbibigay daan sa isang desisyong malapit ng gawin. Sa isipan ni Ramon, unti-unting nabuo ang ideya na ang susunod na hakbang ay magdadala ng malaking pagbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa buhay ng iba. Ang pagkakataong ito ay tila may dalang responsibilidad na higit pa sa pansariling kapakanan. Ang anumang ibibigay o ipagkakatiwala sa kanya ay mangangailangan ng tapang at katapatan. Ang kanyang pag-iisip ay bumalik sa kanyang pamilya. Ang kanilang simpleng pamumuhay, ang kanilang pag-asa sa kanya, at ang kanilang tiwala sa kanyang kakayahan. Ang ideyang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ano man ang mangyari, alam niyang ang bawat desisyon ay dapat nakabatay sa kabutihan hindi lamang para sa sarili kundi para sa iba. Ang matandang lalaki ay patuloy na nakatingin sa kanya, at sa tinging iyon ay maihalong pagsusuri at pagkilala. Hindi ito basta pagtingin ng isang mayaman sa isang mahirap. Ito ay pagtingin ng isang taong nakaranas ng parehong hirap at tagumpay. Ang pagtinging iyon ay puno ng pag-unawa at paghanga. Unti-unting naramdaman ni Ramon na ang sandaling ito ay isang uri ng pagsubok. Hindi isang pagsubok ng lakas o talino, kundi isang pagsubok ng puso at prinsipyo. Ang mga nagdaang pangyayari ay tila naghahanda sa kanya para sa isang desisyong magpapakita kung sino talaga siya. Ang kabutihang ginawa niya ay hindi humingi ng kapalit, ngunit ngayon ay tila humihingi ng pananagutan. Ang ideyang iyon ay mabigat, ngunit hindi nakakatakot. Sa halip, ito ay nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit ng pagkawala at ang takot sa kinabukasan ay nagiging bahagi ng isang mas malaking layunin. Habang tumatagal ang sandali, mas lalong nagiging malinaw kay Ramon na ang kanyang buhay ay hindi na babalik sa dati. Ang dating landas ay naiwan na sa likod, at ang bagong landas ay nasa harapan niya. Ang landas na iyon ay puno ng hamon, ngunit puno rin ng posibilidad na gumawa ng mas malaking kabutihan. Ang kanyang puso ay puno ng tahimik na determinasyon. Hindi niya alam ang eksaktong mangyayari, ngunit handa siyang harapin ito ng buong tapang. Ang kanyang mga prinsipyo ang magiging gabay niya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang sandaling iyon ay tila naghihintay lamang ng huling piraso upang maging buo ang larawan. Ang dahilan ng pagdating ng matandang lalaki ay malapit ng tuluyang mabunyag. At sa pagbubunyag na iyon, magsisimula ang isang pagbabago na hindi lamang mag-aangat kay Ramon, kundi magbibigay rin ang pag-asa sa iba. Ang kwento ay papalapit na sa isang mahalagang punto. Ang mga pangyayari ay dahan-dahang humahantong sa isang desisyong magtatakda ng bagong direksyon sa kanyang buhay. At sa gitna ng katahimikan, ang kapalaran ay handa ng igulong ang huling hakbang patungo sa ganap na pagbabago. Sa huling yugto ng mga pangyayari, unti-unting nagkaroon ng linaw ang lahat ng tanong na bumabalot sa isipan ni Ramon. Ang bigat na matagal niyang naramdaman ay nagsimulang humupa, hindi dahil nawala ang mga hamon, kundi dahil nagkaroon na ng malinaw na direksyon ang kanyang buhay. Ang sandaling iyon ay hindi na lamang tungkol sa pagbabago ng kapalaran, kundi tungkol sa pagkilala sa tunay na halaga ng pagkatao. Ang matandang lalaki ay naging simbolo ng isang katotohanang matagal nang nakatago. Ang anyo nitong minsang mahina at gutom ay bahagi lamang ng isang mas malalim na layunin. Ang pagbabagong iyon ay hindi ginawa upang manlinlang, kundi upang subukin ang puso ng mga taong kanyang makakasalamuha. Sa pamamagitan ng pagsubok na iyon, natukoy kung sino ang tunay na may malasakit at sino ang tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Sa puntong iyon, malinaw na si Ramon ay hindi napili dahil sa kanyang kakayahan o karanasan lamang. Siya ay napili dahil sa kanyang pagkatao. Ang kabutihang ipinakita niya ay hindi bunga ng pagkakataon, kundi ng mga taong pinili niyang gawin sa buong buhay niya. Ang mga maliliit na desisyong iyon, na madalas ay hindi napapansin, ang siyang naglatag ng daan patungo sa sandaling ito. Unti-unting nabuo ang isang bagong kabanata sa buhay ni Ramon.
Ang pagkawala ng trabaho na minsang nagdulot ng matinding takot ay naging daan upang mabuksan ang isang oportunidad na mas malawak at mas makahulugan. Ang kanyang dating buhay ay nagturo sa kanya ng disiplina, tiyaga, at katapatan. Ang mga aral na iyon ang naging pundasyon ng bagong responsibilidad na nakaatang sa kanya. Habang lumalalim ang pag-unawa ni Ramon sa mga pangyayari, naunawaan niya na ang yaman at kapangyarihan ay may kaakibat na pananagutan. Ang tulong na ibinibigay sa tamang paraan ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang isang buhay, kundi ang isang komunidad. Ang ideyang iyon ay naging malinaw sa kanya, at sa sandaling iyon ay alam niyang handa siyang tumanggap ng mas malaking papel. Ang bagong direksyon ng kanyang buhay ay hindi tungkol sa personal na pag-angat lamang. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng kabutihang kanyang natanggap. Ang pagkakataong ibinigay sa kanya ay may malinaw na layunin na lumikha ng mas maraming pagkakataon para sa iba. Ang kanyang karanasan bilang isang simpleng manggagawa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pananaw na hindi natutunan sa paaralan o sa yaman. Sa pagdaan ng oras, unti-unting naging malinaw na ang kanyang papel ay magsilbing tulay sa pagitan ng pagkakataon at pangangailangan. Ang kanyang pag-unawa sa hirap ng pang-araw-araw na buhay ay naging mahalagang sandata sa paggawa ng mga desisyong may malasakit. Ang kanyang pagiging simple ay hindi naging kahinaan, kundi isang lakas na nagbigay ng balanse sa bagong mundo na kanyang ginagalawan. Ang mga aral ng nakaraan ay patuloy na gumabay kay Ramon. Hindi niya kinalimutan ang mga araw ng kakulangan at pangamba. Sa halip, ginamit niya ang mga iyon bilang paalala kung bakit mahalaga ang pagiging tapat at makatao. Ang kanyang mga desisyon ay patuloy na nakaugat sa prinsipyo na ang kabutihan ay dapat ipamana at ipagpatuloy. Habang umuusad ang bagong yugto ng kanyang buhay, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw sa tagumpay. Ang tagumpay ay hindi na nasusukat sa dami ng ari-arian o sa taas ng posisyon. Ito ay nasusukat sa dami ng buhay na kanyang natulungan at sa epekto ng kanyang mga desisyon sa kapakanan ng iba. Ang ideyang iyon ay naging gabay niya sa bawat hakbang. Ang kwento ni Ramon ay naging patunay na ang mundo ay may sariling paraan ng pagsubok at paggantimpala. Ang kabutihang ginagawa sa katahimikan ay may kakayahang bumalik sa panahong hindi inaasahan. Ang pagkawala ay hindi palaging wakas, at ang sakit ay hindi palaging parusa. Minsan, ang mga ito ay bahagi ng paghahanda para sa mas malaking layunin. Sa kanyang puso, naramdaman ni Ramon ang isang malalim na pasasalamat. Hindi lamang para sa pagkakataong natanggap niya, kundi para sa mga pagsubok na humubog sa kanya. Ang bawat hirap ay naging hakbang patungo sa mas malinaw na landas. Ang bawat sakripisyo ay nagbigay ng saysay sa kanyang mga tagumpay. Ang kanyang kwento ay unti-unting naging inspirasyon sa iba. Hindi dahil sa laki ng kanyang natamo, kundi dahil sa paraan ng kanyang pag-abot sa tagumpay. Ang kanyang buhay ay naging patunay na ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Kahit ito ay magdulot ng pansamantalang pagkawala, sa huli ay nagbubunga ito ng mas malalim na pagbabago. Sa huling pagtingin sa kanyang pinagdaanan, malinaw kay Ramon na ang lahat ng nangyari ay magkakaugnay. Ang isang pirasong kabutihan ay nagbukas ng isang pintuan. Ang isang pagsubok ay naglatag ng isang bagong landas. At ang isang desisyon na ginawa mula sa puso ay nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay nagtapos hindi sa isang himala, kundi sa isang katotohanang simple, ngunit makapangyarihan. Ang kabutihan ay may sariling oras at paraan ng pagbabalik. Ang tunay na gantimpala nito ay hindi lamang ang pagbabago ng kapalaran, kundi ang pagkakaroon ng buhay na may saysay. At sa ganitong paraan, ang buhay ni Ramon ay naging patunay na ang isang simpleng gawa ng awa ay may kakayahang lumikha ng isang kwentong magpapatuloy sa puso ng mga taong handang maniwala sa kabutihan.